Welcome back again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, nais ko pong i-discuss sa inyo ang isa pang bagong policy na nagsimula ngayong July 1st dito po sa Japan na makakapekto po sa ating mga foreigner at ito ay ang tungkol po sa pagtaas ng departure tax. Naaprubahan ng mga mambabatas ang bagong policy na ito at nagsimula na nga po ang implementation this July. So para malaman niyo po ang detalye tungkol sa tax na ito na binabayaran natin, watch this video po until the end for your awareness. So let's discuss first kung ano ang tawag or formal na tawag nito sa Nihongo ng tax na ito. So in Japanese language, ito ay tinatawag nilang Kokusai Kanko Ryo Kakusei. Ang word nito ay ang formal na makikita at mababasa nyo sa mga batas nila at documentation. In English naman po, ito ay tinatawag naman nila na International Tourist Tax. Ito ang official legal name niya in English word po. Ang word nito, ang maaaring makita nyo naman sa billing pag kayo po ay bibili ng airline ticket nyo na referring to departure tax nga po. Ang common name naman niya na madalas nyo pong marinig sa mga news at media po, mga post sa SNS, ay ang Shokokusei na tinatawag in Nihongo or simply departure tax naman in English. So alin man sa dalawang ito, it refers to one meaning po. So parehas lamang po siya. So tandaan nyo po ang word nito, departure tax or Japan International Tourist Tax in English po. Okay? So, let's go to the third one. So, ano nga ba ang departure tax? So, ano nga ba itong tinatawag nilang departure tax, no? Ito po ang tax na kinokolekta or kinukuha nila para po sa mga taong lumalabas ng Japan by riding airplane or ship or barko nga po. So, una nilang na-introduce ito noong January 2019 na ang main purpose ay para po magkaroon ng sapat na budget na maaari pong gamitin sa pagdevelop ng mga tourism infrastructure. So, resulting sa smooth travel ng mga international visitor at maging travel ng Japanese citizen nga po. So, yan po ang pinaka-main purpose nila kung bakit nila inupisahan ang tax na ito. Okay? Then, punta naman po tayo kung sino ang dapat magbayad nito, no? So, sino-sino naman ang dapat magbayad. Para sa usaping ito, nakasal po sa batas nila na ang dapat na magbayad nito ay una po ay ang mga foreign tourists entering and leaving Japan po. So yung mga lahat ng tourist na papasok po dito sa Japan at the time na sila ay lalabas po ng Japan din, doon po nila babayaran ito. Dapat bayaran. Then, pangalawa po, second ay ang mga Japanese citizen din. So, kahit na Japanese citizen sila, sila din po ay dapat magbayad nito kapag po sila ay magtra-travel palabas ng bansa. So, meaning, halimbawa, gusto nilang mamasyal sa ibang lugar, sa ibang bansa. So, at the time na maglalabas nga po sila ng Japan, dapat din po silang magbayad nito. Then, the third one naman po, kung saan tayo nasakop po ay ang mga foreigner residents dito po sa Japan. So kung tayo po ay lalabas po or uwi po tayo sa ating mga bansa or mag-travel din sa ibang bansa, kailangan din pong magbayad tayo ng tax nito kung tayo po ay sasakay ng eroplano or barko po. Okay? So yan po ang mga tao na dapat po magbayad ng tax daw na ito. So, next one is kung sino naman ang mga exempted. So, sinasabi nila na ang lahat ng lalabas ng Japan ay dapat magbayad pero in reality po, meron din silang mga exemption. No? May mga taong exempted sa pagbayad nito. So, una po sa lahat ay mga batang under 2 years old pa lamang. Para sa anak ninyo, kung may mga baby pa kayo na hindi pa 2 years old above, di pa po sila required na magbayad ng tax nito. Exempted po sila. Then the second one po ay ang mga passenger na pumapasok sa Japan na mayroong connecting flight or yung mga transit passenger lang na tinatawag, naaalis din po ng Japan within 24 hours. So kung kayo po halimbawa ay napadaan lamang sa Japan, hindi po kayo lalabas sa bansa nila, so wala po kayong dapat bayaran ng tax na ito. Then, the last one po ay ang mga government officials na pumapasok po dito sa Japan under diplomatic mission. So, ang ilan po sa kanila ay maring ma-accept din po sa pagbabayad ng tax daw na ito. Okay? So, sa atin siguro, ang naana lang dito is yung halimbawa may mga anak po tayo, no?
2 years old below. So tandaan po natin kapag may mga baby pa tayo, hindi pa po sila po ay exempted sa pagbayad po ng tax. Okay? Then, the next one is kung saan naman po napupunta yung tax na binabayad po natin. No? So, bakit nila itinaas ng single na ito at kung saan ito mapupunta? So, ayon sa kanila, ang makolektang amount ay mapupunta nga po sa iba't ibang project para po ma-approve din ang mga services. Ma-improve din po ang mga services na para po sa mga tourist or foreigner na papasok po ng Japan. So, hindi lamang ito para din nga po maging smooth lalo ang pag-travel din at pagpasok ng mga Japanese sa Japan once na sila ay lalabas at pumunta sa ibang bansa. Ilan sa mga nakikitang project na ginagawa nila sa ngayon ay mga makikita nyo po sa list nga ito na nasa screen. So, basahin nyo na lamang for your awareness po. The next one naman na isang tungkol po sa collection naman ng tax nito. Ito ay hindi po ginagawa mismo or dapat yung bayaran at the time na lalabas na kayo ng airport or ng Japan po. So actually, ito ay kanila pong kinukuha na or dinadagdag na po sabay na bayaran yung ticket na bibilin. So bali, ang airline company po ang magkukolekta nito at the time na yung magbabayad po kayo ng ticket sa kanila. Then, yung airline company naman or ship company naman ang magbibigay sa Japan government ng nakolekta nilang pera for this departure tax. So, in general, parang hindi nyo nararamdaman na nagbabayad po kayo ng tax ito dahil sa sinasama na po nila sa ticket na binabayaran natin. So, kung titingnan nyo po ang details ng billing ng ticket ninyo, so makikita nyo po doon ang word na Japan International Tourist Tax at ito nga po ang tinutukoy na departure tax na binabayaran po natin every time na tayo po ay lalabas sa Japan kung hindi po tayo exempted. Okay? Then, tulad po ng nasabi ko kanina, unang na-introduce nila ang tax nito noong January 2019 po, no? Hindi 2017. So, at the time po, nag-start sila ng 1,000 yen lamang ang binabayaran ng mga tao nagtatravel po palabas ng Japan. So, yan po yung first implementation nila. Then, this year po, July 2026, nagsimulang iteraas ito ng 3,000 yen. Ito ang unang pagtaas na ginawa nila para po sa tax na ito. Kung kayo ay nakabili po na po ng ticket starting July 1, makikita nyo po sa billing tulad po ng nasa picture na ito na ang amount na nasa Japan International Tourist Tax ay nasa sa 3,000 yen na po. So, yan na po ang sinisingil nila sa ngayon na ang dati po ay 1,000 yen lamang po. So, para po maging aware kayo siguro nito, ma-confirm nyo po personally, better po next time na kapag po kayo ay bibili ng ticket, airline ticket po, check nyo po yung details ng binayaran yung total amount kung ano-ano po at tingnan nyo po kung nandun po yung Japan International Tourist Tax at i-check nyo po kung 3,000 yen na po ang sinisingil po nila. Okay? So, that's it po. Yan po ang usapin tungkol po sa pagbabago o pagtaas na po ng departure tax na ginawa nila starting July 2026 nga po. I hope na naging aware na kayo kung ano ang tungkol po sa tax nito. So, please share this video po sa mga kakilala at kaibigan nyo po na nagtra-travel din papasok at palabas ng Japan para maging aware din po sila about this departure tax po. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.